Sisimula na bukas ng MMDA ang Oplan Kaluluwa 2014 kung saan tututukan ang daloy ng trapiko sa mga kalsadang malapit sa mga terminal ng bus at mga sementeryo. Maglalabas din po ang LTFRB ng mga special permit para madagdagan ang mga babiyahing bus na magsasakay ng mga uuwi sa probinsya para sa Ondas. May ulat on the spot si Steve Dailisan. Steve? Maris, mahigit 2,000 tauhan ng MMDA ang ipakakalat sa Metro Manila simula bukas para sa Oplan Kaluluwa 2014. Partikular na babantayan ng mga traffic enforcers at rescue personnel ang mga terminal ng bus, sementeryo at ang mga tinaguriang choke points sa kalsada tulad ng Pasay, Cubao at Sampaloc kung saan marami ang mga terminal ng bus. Ayon kay MMDA Traffic Engineering Center Director Noy Miresio, inaasahang nasa 20% ang madaragdag sa normal daily traffic volume sa Metro Manila na 280,000 vehicles simula yan sa October 30 at manunumbalik naman sa November 2 hanggang November 3. Usually kasi Maris, October 31 pa lang ay dumaragsa ng mga pasahero sa mga terminal. Kaya ikinasa na rin nila yung traffic plan na binuo kasama ang mga traffic heads ng bawat lungsod, lalo pat masasabay ito sa pag-uwi rin ng mga estudyante dahil nga sa semestral break. Magiging katuwang naman daw ng MMDA sa declogging operations doon sa mga sementeryo simula bukas na pangungunahan mismo ni MMDA Chairman Francis Tolentino. Ang LTFRB naman pinoproseso na yung mga special permits para sa mga bus na magdaragdag ng kanilang mga biyahe. Ayon kay LTFRB Chairman Winston Hines, nasa 700 units na yung nag-apply ng permit. Tumaraan ito sa evaluation ngayon at makakapasa kung less than 10 years yung kanilang ibabiyaheng bus. May passenger accident insurance coverage at roadworthy yung mismong sasakyan. Noong Undas 2013 Maris, umabot sa hanggang 600 permit ang ipinagkaloob ng LTFRB. Siniguro nila na hindi magkukulang ang mga babahing bus, lalo na at ito yung sasakyan ng marami sa mga kababayan natin na pauwi sa kanilang probinsya. Mag-iigpit din daw sila sa pagmumonitor doon naman sa mga taxi na isnabero at mga kontrata. Alala ng LTFRB, mas mataas na ang mga multa ngayon, lalo na doon sa mga sasakyan na babiyahing kolorum sa ilalim ng Joint Administrative Order ng DOTC. Simula bukas Maris, ay kasado na rin yung mga enforcers ng Land Transportation Office o LTO na magsiset up naman ng kanilang help desk hanggang sa mga toll plaza ng mga expressway. Ayon kay LTO spokesperson Jason Salvador, pati regional offices ay naka-alerto na rin para inspeksyonin yung mga bus kung roadworthy ba ang mga ito. Bukod sa kondisyon ng makina, dapat daw siguruhin hindi kalbo ang gulong, gumagana mga headlights, wiper at buo ang mga side mirror. Maaari raw makipag-ugnayan ang mga pasahero sakaling may makitang paglabag at isumbong kaagad sa LTO para magawan agad nila ng karampatang aksyon. Maris. Steve, may abiso ba ng mga pagpapatuloy ng mga road repairs, construction or reblocking, especially sa darating na Biyernes, kung kailan marami pa tayong mga kababayan ang hahabol sa kanilang mga probinsya in time for All Saints Day? Steve. Tinanong natin yan kanina kay Engineer Resio at ang sinabi niya sa atin ay so far, bukod dun sa mga nauna nang napirmahan ni Chairman Tolentino na ginagawa ngayong weekend o sinimulan nito ngayong weekend, ay wala pa naman itong napipirmahan pang bago itong si Chairman Tolentino para nga raw hindi rin masabay sa inaasahang bus ng mga pasahero na napapauwi sa mga probinsya ngayong paparating na Ondas, Maris. Maraming salamat, Steve Dailisan.